Matapos ang 3 taong pagtatago, arestado sa Quezon City ang isang barangay tanod na suspect sa pangahalay sa kanyang pinsan sa Leyte. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Para makumpirma kung daroon nga sa target location, nakipagtransaksyon ng isang undercover na pulis at nagkunwaring bibili ng panabong na manok mula sa suspect. May 2 proceeding yung tango natin dyan. May dalang orange na box na nilagay ng manok. Nakaitim na t-shirt, may bonnet na aso. Paki-confirm kung positive yung identity ha. Nang makumpirmang naroon ang suspect, pagdating sa dulo ng eskinita, nadakip na ang suspect na isa palang barangay tanod. Nakakarap siya sa kasong rape na nangyari sa Leyte noong 2022 at nagtago sa Payatas, Quezon City. Ang cover story niya kasi, siya ay isang mananabong at marunong mag-alaga ng manok at siya ay into buy and sell ng mga manok. Nakapagtago siya ng mga 3 taon. Ayon sa pulisya, pinsan ng suspect ang biktima. Naisa sa katuparan nila ang krimen kapag iniiwan ng lola at pinapaalagaan ang bata sa suspect. Bantay sa lakay pala at ito'y minor de edad at ito'y sa kasamang palad nabuntis pa at present merong 2 taong anak. Sinabihan namin na nahuli na yung ng rape sa kanya, tuwang-tuwa at umiiyak dun sa panayam natin. Hindi po totoo yung yung ginagahasa ko po siya, pero nagkamahalan kami dalawa. Kasi nagkaroon kayo ng relasyon? Na-inlove yung bata sa inyo? Na-inlove po. Alam niyo bang hindi pa rin ito pinahintulutan ng batas? Yung magkaroon kayo ng karelasyon ng bata? Alam ko naman po. Sana po, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. May-atras niyo po ang kaso. Nagbabala ang pulisya lalo't dumarami nila ang ganitong mga reklamo. Sa datos kasi ng WCPD natin, majority ng ating mga rapes na nangyayari are known to the victims. At kalimitan, incestuous rape to. Ibig sabihin, related by blood. So, mahirap na ipagkatiwala natin yung ating mga anak na babae. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. 2 barko ng China ang nagtangkang banggain ang barko ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Sa ulat ng PCG, nagsasagawa ng delikadong pagmamaniobra ang CCG 3302 sa BRP Cabra. Ilang beses daw tinangkang banggain ang barko ng PCG at nag-deploy rin ang CCG ng mas maliit na CCG 21612 para banggain din ang barko ng PCG. Sa kabila nito, hindi raw nagpasindak ang barko ng Pilipinas sa mga barko ng China. Saksi, si Joseph Moro. Tuluyan ng naitaboy ngayong araw ang China Coast Guard Vessel 3302 na kahapon ay humarang distance 80 yards at halos dumikit sa BRP Cabra. Pero nasa halos 200 kilometro pa rin ang layo nito mula sa palawig sa Zambales. Git ng Philippine Coast Guard, wala silang karapatan sa lugar. What the Philippine Coast Guard is doing off the coast of Zambales, in a distance of 92 to 96 nautical miles off the coast of Cabones, Zambales, what we're doing is a legitimate maritime patrol. Habang tila nagpapatentero ang Cabra at China vessel, minamanman na naman ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel sa may Itbay at Batanes. Ayon sa Philippine Coast Guard, walang permiso ang Chinese vessel pero halos 5 araw nang nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Iniutos na ng PCG na tiktikan at itaboy ang research vessel. The Commandant of the Philippine Coast Guard will most likely deploy another Coast Guard vessel to challenge this kind of illegal activity of the People's Republic of China. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagkakaubusan na ng tiket sa ilang ruta ng bus sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kasama riyan ang ilang biyahe sa Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng PITX, nagpapaaga ang pagbiyahe ng mga pasero dahil holiday ang araw ng Kagitingan sa Miyerkules at may ilang nagdiriwang ng graduation. 2.5 million na mga pasahero ang inaasahan nilang daraan sa PITX mula April 9 hanggang 23. At
Simula naman sa Huwebes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, tigil operasyon ng LRT-1, LRT-2 at MRT-3. Wala rin biyahe ang mga tren ng PNR sa Laguna, Quezon, Camarines Sur at Albay. Balik operasyon naman ito sa susunod na Lunes, April 21. Pagsira sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng umano'y smuggle na e-cigarettes, vape parts at accessories, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasabat ang mga ito ng Bureau of Customs sa magkakahiwalay na operasyon noong nakaraang taon. Paiigtingin daw ng BOC ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya para masawata ang pagkalat ng mga illegal na vape. MMDA Special Operations Group Strike Force Head na si Gabriel Go hindi sisibakin sa pwesto. Ayon sa MMDA, sa halip ay sasailalim si Go sa 5 araw na training mentorship kung saan tututok sa stress at anger management. Para raw ito sa self-improvement ni Go at hindi isang uri ng parusa. Napuna si Go dahil sa paraan ng pagsita niya sa isang pulis na tila pamamahiya na umano. Kaugnay na inihaing reklamong administratibo kay Go, pinagsabihan na raw ng kanilang legal and legislative affairs staff si Go at pinaalalahanan na papatawan na siya ng mas mahigpit na parusa kung mauulit ang nangyari. Dating accredited NFA retail outlets, gagawing Kadiwa stores. Ayon sa Department of Agriculture, sa pamamagitan nito ay mapapadali at mapaparami ang mga lugar kung saan mabibili ang mga murang bigas. Sabi naman ng NFA, malaking tulong ito para mapaluwag ang kanilang mga bodega at patuloy na makabili ng palay na magsisilbing panibagong buffer stock ng bigas. Target na pagbentahin ng NFA rice ang dating NFA retailers sa mga susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Matapos di sumipot sa nakaraang pagdinig sa Senado, kinumpirma ng Malacanang na dadalo na ang ilang opisyal ng gobyerno sa pagdinig kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At payag din daw dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte. Saksi, si Mav Gonzalez. Bukas aniya si Vice President Sara Duterte na dumalo sa ikatlong pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin tulad ng kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating ni Pangulong Duterte sa Manila, willing naman po ako sumagot. Alas 3 ng madaling araw sa Netherlands ang schedule ng naunang pagdinig kaya hindi kinaya noon. Kahit inimbitahan siya ni Senadora Amy Marcos na nagpatawag ng hearing. Aniya, magkaibigan pa rin sila sa kabila ng away politika ng kanilang mga pamilya. Meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond financial. I would like to believe that it's beyond politics already. Matapos hindi dumalo ng mga taga-ehekutibo sa nakaraang pagdinig ng Senado na magitan na raw si Senate President Chis Escudero para masigurong magiging maayos ang magiging diskusyon sa susunod na pagdinig sa Huwebes. Sa April 10, i-move yung hearing sa April 10 kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung sino-sino specifically, pero ang ni-request na specifically hindi pwede mawala ay si General Torre na yon kinomit. Base rin sa rekomendasyon ng Senate Legal Department, hindi nakakailanganing isampina ang mga taga-ehekutibo. Kung gusto talaga ilaban ng Senado ay maghain kami ng kaso sa Korte Suprema. Pero ulitin ko, taliwas na yan dun sa nais natin na ang hearing ay magdulot ng paghilom, pagkakaisa at pagkakaunawaan, hindi dagdag gulo at constitutional crisis at dagdag kaso na naman. Pero SP, pwede pa rin sila mag-invoke ng executive privilege pag pumunta sila, depende sa tanong. Yes, depende sa tanong. Sabi naman ni Senadora Marcos, mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon ukol sa pagdalo sa Senado. Pero sana raw, hudyat ito ng pagnanais na ibunyag ang katotohanan. Ikatlong pagkakataon na raw nilang magpaliwanag sa April 10 at sana wag naman aniyang mauwi sa pagkukubli o pakitang tao lamang. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 35 araw bagong eleksyon 2025, patuloy ang panunuyo ng mga kumandidato sa pagkasenador sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ating saksihan.
Agrikultura at SMEs daw ang prioridad ni Congresswoman Camille Villar. Batas sa libreng kolehiyo ang tinalakay ni Bam Aquino sa Northern Samar. Nakiisa sa paglulunsad ng Green Rice Action Movement si Atty. Jimmy Bondo, Congressman Rodante Marcoleta, Dr. Richard Mata. Binigyang diin ni Congressman Bonifacio Bosita ang kahalagahan ng road safety. Workers' rights ang isa sa mga tinalakay ni Representative Arlene Brosas. Kalusugan, edukasyon at women empowerment ang mga advokasya ni Senador Pia Cayetano. Reformation ng party list law ang isa sa mga isinusulong ni David De Angelo. Tututukan ni Atty. Angelo De Alban ang children with special needs at PWDs. Mga batas kaugnay sa serbisyong medikal ang prioridad ni Senator Bongo. Nag-motorcade si Atty. J.V. Hinlo sa Pasay. Nagpaalala si Ping Lacson na maging mapanuri sa gitna ng pagkalat ng fake news. Nag-motorcade si Atty. Raul Ambino sa Maynila. Nagpaalala si Senator Lito Lapid na mahalaga makapagtapos ng pag-aaral. Kabilang sa mga prioridad ni Senator Amy Marcos ang kapakanan ng solo parents. Daily wage increase ang tinalakay ni Sonny Matula kasama sina Jerome Adonis at Atty. Luke Espiritu. Mga polisiya makamahirap ang isa sa mga binigyang diin ni Manny Pacquiao. Nakihalubilo si Kiko Pangilinan sa vendors at customers sa pasalubong centers. Sabi ni Ariel Querubin, ang malakas na reserve force ay susi sa national defense. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang pagpasa ng mga panantalampas sa UN. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.